belief nila, nung una, dapat disente lang hanap buhay. Limiting belief yan. Nakaka-limit nga naman talaga yan sa paggawa ng pera eh. Diba? Dapat mag-aral muna. Nakaka-limit naman talaga yun sa paggawa ng pera. Pero tama yun. Tama na mag-aral ka muna. Kapag ka batang babae ka, dapat mag-aral ka muna, tapusin mo muna pag-aaral mo. Tama yun. Pero limiting belief yun. Limiting belief saan? Sa anggulo na gagawa ng pera. Kasi kung ikukumpara mo yung sarili mo sa iba, may mga gumagawa kasi ng pera na binibenta nila yung pepe nila kapalit ng Gcash. Diretso. Mas okay na, manatili ka na lang sa limiting belief mo. Yung limiting belief mo magsasagip sa'yo sa kabilang buhay. Diretso. Kung gusto mo matanggal yung limiting belief mo, kailangan mo munang i-acknowledge na meron kang limiting belief. Tapos tignan mo muna, practical bang tanggalin ko tong limiting belief na to o hindi? Kasi minsan, yung limiting belief mo, yan nga ang sasagip sa'yo eh. Mananatili kang tao dahil sa limiting belief mo. Pero may mga tao, tatanga-tanga, akala nila lahat ng limiting belief kailangan tanggalin. Kaya nga minsan may mga mapapansin mo to, may mga influencer, diretso, may mga influencer, ang mga tao, pinapag-take nila ng risk. Mag-take ka ng risk. Ako, question mark sa ulo ko yun eh. Bakit mo pinapag-take ng risk? Samantalang minsan, may mga panahon, yung mga hindi pagte-take ng risk, yun na nagsasagip sa buhay nila. Yun na rin nagsasagip sa finances nila. Mag-business ka, mag-take ka ng risk. Puta ka naman, mag-take na risk, hindi mag-ipon ka, hindi marunong yung tao. Pinapagte-take mo na risk sa pag-business, alam mong hindi gagana yan. Kasi, puta, paano gagana na magbi-business itong tao na to nang hindi nga marunong mag-ipon ng pera? Di kung saan niya dinadala yung pera niya na pinaganap buhayan niya na net profit niya na. Net profit na. Dahil kumita siya ng pera galing sa pagiging empleyado niya. Kasi in case hindi nyo alam, net profit nyo na yun. Yung sinweldo mo, labas na dyan ang SSS, ang PhilHealth, ang Pag-ibig. Labas na dyan. So, ano ibig sabihin? Diretsong tubo na yan. Kung doon sa diretsong tubo, galing sa pag-iempleyado mo, ni hindi ka man lang makaipon, alam mo na pag nag-business ka, kung saan mo dinadala yung pera mo, na malinis na pera, net profit mo na, doon mo rin dadalhin yung gross profit mo kapag nag-business ka. Pero may mga tao, mag-business ka, kailangan umiwas ka dyan sa limiting belief na, empleyado, walang yumaman sa pagiging empleyado. Putang ina yan ang common na script ng mga networker eh. Yan ang common script ng mga networker, paalala ko lang sa inyo, at maraming networker, sinungaling manloloko ng kapwa-tao. Maraming networker ang manloloko ng kapwa-tao, kaya nila pinapag-take ng risk para mag-pay-in ka, amin na pera mo, bahala ka na sa buhay mo pagkatapos. Ito structure namin, magpanggap kang mayaman para maka-invite ka rin na magpe-pay-in. Yan ang common eh. Makikita mo eh. Hindi lahat ng limiting belief kailangan tanggalin nyo. You have to deploy a certain level of practicality na alam mo dapat practical na tanggalin mo yung limiting belief mo. Halimbawa, isa sa mga pinaka-practical na tanggalin ninyong limiting belief, yung kaputang inahang diretsyo na yang kapag pagdating sa kapritsyo, ang lalakas ninyong gumastos. Pero pagdating sa mga obligasyon, halos ayaw nyong pakawalan ng pera. Tangina, diretso yan, limiting belief yan eh. Limiting belief yan. Pag obligasyon, ayaw labasan ng pera. Bayad ng ilaw, tubig, renta, pinangungutang. Pero tangina, kung makapagsangyup, akala mo chef. Putang inang yan. Puta, chopsticks nyo, galing pa mag-chopsticks ng karne, putang ina mo. Tapos may konti, pagdating ng bayarin ng ilaw, tubig, renta, nangungutang sa kapitbahay. Nangungutang sa OFW yung kapatid niya. Putang inang limiting belief yan. Diretso, tanggalin nyo yung ganyan, wala kakwenta-kwenta limiting belief ninyo. Na pagdating sa kapritsyo, ang luluho ninyo. Pagdating sa obligasyon, ayaw labasan ng pera. Putang inang katarataduhan yan. Lalo na mga OFW, paalala ko lang sa inyo, putang ina, diretso napakaraming ganyang klaseng limiting belief ng mga kamag-anak nyo rito sa Pilipinas. Lahat na lang inaasa sa inyo. Ito pa isa pa limiting belief. Yung kamag-anak mo ng OFW, bahala sa lahat ng bagay. Yung kamag-anak mo na breadwinner, ang bahala sa lahat ng bagay. Ayaw nung gumawa ng paraan, mapapansin mo OFW o breadwinner, ito pansin na pansin ninyo to.
Limiting belief ito ng mga kamag-anak ninyo. Yung para bang wala nang ibang paraan para ma-resolve yung problema, kundi si breadwinner o si OFW ang dapat maglabas ng pera. Yan, tangina limiting belief yan. Limiting belief yan. Ayaw gumawa ng paraan. Tangina mo, ayaw gumawa ng paraan. Diretso, may mga nagme-message nga sa akin ng ganyan sa sa Facebook. Doon sa Project 1M ko. Tangina, nangingi ng pera, 500 lang daw panggatas ng bata. 500 panggatas ng bata. Putang ina, 500 panggatas ng bata, hinihingi mo sa vlogger? Seryoso ba yan? Gumawa ka ng bata, halagang 500 lang para sa panggatas ng bata, hindi mo mailabas? Saan mo dinadala pera mo? Saan mo dinadala pera mo? May iba dyan, putang ina mo, 3-4 na araw nangungulit sa akin para sa 500 pesos. 3-4 na araw nangungulit para sa 500. Sabi ko, tang ina. So, ibig sabihin sa loob ng 4 na araw, hindi mo pinapagata sa anak mo? Puking ina mo, buti buhay pa yung bata. Yan, diretso, limiting belief yan. Saan nyo dinadala pera? Kung wala kayong perang pampagata sa bata, saan nyo dinadala pera? Kung wala kayong pambayad ng ilaw, tubig, renta, saan nyo dinadala pera? Kung wala kayong pang-enroll ng bata, saan nyo dinadala pera? Napupunta sa kapritsyo. Yung mahal na pagkain, yung lamyerda kada weekend na gumagastos ka ng 2,000 piso kada isang araw. Yung inuman ninyong magtotropa, yung shabu mo, yung marijuana mo, yung pasyal ninyo ng kabit mo, yung pandate nyo ng kung sino man poking ina mong jowa mo na wala ka namang hanap buhay, hayop ka, dun pala napupunta sa scatter. Yung pambayad ng ilaw, ng tubig, ng renta, dyan pala napupunta sa pinagpalang kamay, kaya wala kang pambayad. Tapos mangungutang ka ngayon, poking ina mo, pakyo ka. Diretso, pakyo ka. Tangina mo, yan po tangina mong ilaw mo, renta mo, tubig mo, pagkain mo, sagutin mo yan, mag-isa ka. Magtrabaho ka, pabayaan mong maputulan ka ng ilaw, ng tubig, pabayaan mong palayasin ka, pabayaan mong wala kang makain, magtrabaho kang putang ina ka. Magtrabaho ka. Tapos ngayon, tsaka mo na lang pagsisihan pagka pinutulan ka ng ilaw, pero wag mong iasa sa kamag-anak mong OFW yan, hayop ka. Huwag mo iasa sa breadwinner mong kamag-anak yan, yung kapatid mo na may trabaho. Tangina mo, gawa ka ng gawa ng bata, iasa mo sa kapatid mo. Kasi ate, yung pamangkin mo, wala kasing pandaya per. Putang ina mo, magaling ka pang gumawa ng bata kaysa gumawa ka ng pera. Puking ina mo. Diretso, yan, limiting belief yan. Yung ang lalakas ninyong gumasos sa luho. Pero ayaw nyong labasan ng pera ang obligasyon. Obligasyon ayaw mo. Luho, gusto mo. Aray ko. Follow up, go. Second question na po, boss. Maraming salamat po sa una. Babaeng anak po kasi ako nag-iisa. So, naiintindihan ko po yung community natin or parang yung custom ng Pilipino. Usually po mga babae po nag-aalaga ng mga senior citizen na magulang. Dapat ko po bang i-share yung responsibilidad sa mga kapatid kong lalaki? Isa pa yan, hindi ko rin maintindihan yan. Diretso, hindi ko rin maintindihan yung ganyang obligasyon. Bakit hindi ang mga magulang magsipag-ipon ng pera para may pambayad sila ng nurse pag tumanda sila? Yan hindi ko maintindihan. Ba't kailangan mga magulang, ba't kailangan nyo magsumaksak sa mga anak ninyo? Baka pwede naman mag-ipon kayo. Baka pwede naman sa panahon ng kabataan ninyo, mag-invest man lang kayo kahit sanla na lupa sa probinsya na pwedeng taniman. Na kayo na rin mismo magtanim doon o magpatanim kayo ron para may kinikita kayo tuloy-tuloy. Baka pwede naman magtindahan kayo. Kahit nirentahan nyo lang yung bahay, maglagay kang tindahan doon. Para di mo kailangan umasa sa anak mong mag-aalaga sa'yo. Hindi ko gets yan Diretso, hindi ko talaga maintindihan yan. Yung konsepto na kailangan alagaan ng mga anak ang mga magulang sa panahon ng katandaan nila, hindi ko maintindihan yan. Supposed to be, dapat optional yan Kung merong anak ka, natatanaw ng utang na loob sa'yo, okay. Naging mabuting magulang ka, ayos.
Pero para bang ang dating, nauobliga yung mga anak, na tangina, alam mo yun, puta, hindi ko maintindihan yan eh. Tapos tangina, ito bad trip eh. May mga panahon na pinag-aawayan pa ng mag-asawa yan. Dito muna makikitira sa atin si nanay. Kasi matanda na siya. Tapos yung asawa naman, makikitira dito. Puta, makikialam sa atin yan. Makikialam sa atin yan kung paano natin pinapalaki yung bata. Ba't hindi pumapayag ang nanay mo na papaluin natin ang anak natin? Hindi pumapayag ang nanay mo na papaluin natin ang anak natin. So kaming dalawa ngayon ng nanay mo ang mag-aaway. Okay sa'yo yun? Mag-aaway kami ng nanay mo? O kung hindi okay, hindi dapat tumira dito nanay mo. Hindi, kasi sandali lang naman. Sandali lang naman, mga 1 linggo lang. Tangina mo, 1 linggo diretso. Pag pinatira mo dyan nanay mo, dinaalis yan. Pinatira mo dyan tatay mo, dinaalis yan. Hindi dapat mangyari yan. Dapat ang mga magulang sa mga sarili nila, yung mga magulang ang dapat may obligasyon magpamana sa mga anak. Hindi ang mga anak ang may obligasyon mag-ipon para sa magulang. Hindi obligasyon ng mga anak yan. Kung tatanong ka ng utang na loob, that's completely optional. Kung naturuan ka ng magulang mo ng pagtanaw ng utang na loob. Pero hindi dapat mandatory yan. Narito, ako'y handang pumarian sa inyo. At ako'y hindi magiging pasanin ninyo. Sapagkat hindi nararapat na ang mga anak ang magtipon para sa mga magulang. Kundi nararapat ang mga magulang ang magtipon para sa mga anak. Ang obligasyon ng mga magulang papunta sa anak, magpamana. Hindi ang obligasyon ng mga anak papunta sa magulang ang papamana. Mali yun. Mali yung ganong konsepto na ang mga anak ang nagpapamana sa magulang. Dapat ang mga magulang ang nagpapamana sa anak. E ngayon, wala na. Wala magagawa. Andyan na yan. Wala, paghati-hatian nyo na lang talaga responsibilidad. Pero kung ako diretso, tangina, wag. Wag. Dapat may sarili silang nakabukod dapat ang magulang. Kasi ang utos sa Biblia, kakalas dapat yung mag-asawa sa magulang. Pag yung mag-asawa nakapisan sa magulang o yung magulang ang nakapisan sa mga anak, putang ina diretso, mag-aaway-away kayo dyan. Maniwala kayo sa akin, mag-aaway-away kayo dyan. Napakabihira ng mga magbiyanan. Napakabihira ng mga biyanan na hindi nakikialam sa buhay mag-asawa ng anak nila. Napakabihira niyan. Ito, worse niyan. Baka di ka na makapag-asawa kung wala ka mag-asawa ngayon. Pero diretso, wala akong makitang reason para kukunin ninyo na ninyo sasaksak sa inyo. Wala talaga. Hindi ba sila makakapamuhay na sarili nila? Baka pwedeng pag-ambagan nyo na lang. Kaysa sasaksak mo sa bahay mo, magulang mo, tapos bukas nag-aaway na kayo ng asawa mo. Tangina, diretso, nagiging cause ng hiwalayan yan. Tapos yung mga anak ninyo magsasuffer ng consequence dahil sa katangahan ng mga magulang nyo. Tapos dahil sama mo na rin dahil sa kabobohan ng desisyon ninyo para kunin ninyo magulang ninyo. Pwede nyo namang alagaan bisitahin nyo regular. Every time uuwi ka sa trabaho, dadaan ka muna sa bahay ng nanay mo. Pwede naman yun Bakit hindi? Diba? Bago ka pumasok ng trabaho, bisitahin mo muna nanay mo. Wala problema dun. Wala akong nakikitang issue dyan. Pero magkaka-issue pag sinaksak mo sa loob ng bahay mo yan. Mag-aaway-away kayong pamilya dahil dyan. Kasi isipin mo, halimbawa, nagkasakit yan, tapos nakatira kayo sa bahay mo. Yung laki ng obligasyon yan, ay putang ina, maniwala ka, mag-aaway kayo ng mga kapatid mo pag sa'yo nakasaksak yan. Mag-aaway kayo ng mga kapatid mo, lalo na kung hindi ka naman masyadong mayaman. Kung kaya mong ikuha ng nurse yung nanay mo, that's even better. That's even better. Tatay mo, ikuha mo ng nurse, that's even better. Kaya sa sumakit yung ulo nyo, mag-away-away kayo buong pamilya dahil nakasaksak at nakapisan sa inyong magulang nyo. Hindi dapat mangyari yun. Kaya sabihin, hindi, kultura ng Pilipino yan, bla bla. O, tingnan mo, kaya ang toxic ng ang toxic ng culture ng Pilipino. Ang toxic ng pamilyang Pilipino. Hindi nyo napapansin, ang mga kapatid nag-aaway-away sa mga lupa ng mga magulang. Pero, walang nag-aaway-away kung sino gusto mag-alaga sa magulang. Kaya papansin nyo sa Pilipinas lahat sila dito nag-aaway-away tungkol sa property na iwan ng magulang. Pero walang nag-aaway-away para kung sino mag-aalaga sa magulang. Walang gusto mag-alaga. Diretso lang, walang gusto mag-alaga. Pero diretso, kung halimbawa ako, kunyari lang matrepang ko, bawa lang may anak ako, matrepang ko na gusto makipisan sa anak ko pag tumanda na ako, halimbawa mag-isa na lang ako, hiwalay ako sa asawa o patay na asawa ko.
Tapos mag-isa na lang ako, gusto ko makipisa sa mga anak ko. Siguro, kung halimbawa, pepuwersa ko yung sarili ko ron, unang-una, hindi ako makikialam sa pamilya ng anak ko. Una yun, hindi ako makikialam sa pamilya ng anak ko. Pangalawa, maghahanap buhay pa rin ako kahit matanda na ako. Hindi ako magiging pasanin, mag-aambag pa ako dun para tuwan-tuwa yung pamilya, nandun ako sa bahay niya. Bakit? Taka na, nakikiambag ako, dahil pera eh. Pag nandyan ako sa bahay mo, dahil pera. Pag wala ako sa bahay mo, bahala kayo sa buhay niyo. Tingnan mo, pag-aagaw-agawan ako ng mga anak ko kapag gano'n ng anggulo. Putangin ng mga magulang, di nag-iisip. Hindi nag-iisip. Lahat ng pera mo, pinamudmud mo kung kani-kanino. Kung kani-kanino mo pinamigay pera mo. Kung kailan tumanda ka ngayon, wala kang kapera-pera, putangin na walang gusto mag-alaga sa'yo, bobo ka kasi. Bobo ka eh. Di ka nag-ipon ng panahon ng kabataan mo eh. Sabi mo, hindi, paano pag napunta sa mga anak yung... Putangin na mo, ibig sabihin, hindi na tumigil ng kahihingi sa'yo ng pera yung mga anak mo. Ang bobo mo naman. Tumanda ka na senior citizen, nagkaanak ka ng 20 anyos, dapat 40 anyos ka pa lang, nakakapag-ipon ka na para sa sarili mo. Kasi wala ka ng obligasyon eh. Diba? Wala ka ng obligasyon. Yung mga anak mo, may trabaho na yan. May sarili ng buhay yan. Di ka na dapat nagbibigay ng pera sa anak mo pag may sarili ng hanap buhay ang anak mo. Eh hindi, at ang tanda na ng anak mo, sa'yo pa rin nakapisan, putang inang yan. Ang tanda na ng anak mo, may anak na yung anak mo, nakapisan pa rin sa bahay mo, ayaw mo pakawalan. O ngayon, tingnan mo, pag tanda mo, di mo na kaya magtrabaho, tingnan mo, wala kang kapera-pera, dahil lahat ng pera mo, inubos mo sa anak mo, inubos mo sa apo mo. Tanga ka eh. Tanga ka eh. Hindi ka nag-ipon pa sa panahon ng katandaan mo, di mo iniisip, isang araw, manghihina yung katawan mo. Tingnan mo, sabi nga ni Solomon sa Biblia, ang mabuting tao, ay naghahanda para sa anak ng kanyang anak. Pag mabuting tao ka, may pamana ka hanggang sa apo. Pag masamang tao ka, lahat ng bagay, bigay mo sa kung kani-kanino. Tapos pag tanda mo ngayon, hingin mo lahat ng pera pabalik. Manumbat ka pa ng utang na loob, yan, masamang tao ka niyan. Manumbat ka pa ng utang na loob. Follow-up question, go. Salamat po. Last question na po, Boss Jake. Sige, go. Sa kawikaan po kasi sa 12 at sa 17, may corona po kasi ako nakalagay doon. Natuwa po kasi ako doon eh. Yung asawang lalaki ay, corona ng asawang lalaki ay ang asawang babae. Tapos yung corona naman ng mga matatanda ay apo. Ang corona po ba yun ay tinatrabaho o parang nabigay na po siya or parang nandoon na? Hindi, tayo na. Diretso, kahihiyan nga kapag masamang babae yung napang-asawa mo. Bungangera. Ang sabi sa Biblia, maigipan tumahan sa ilang nalupain, sa bubong ng tahanan, kaysa sa loob ng isang malawak na bahay, kasama ang babaeng magagalitin at palatalo. Yung ba masasabi mong putong mo yun? Masasabi bang corona mo yung ganong klase ng babaeng mabunganga? Putang ina. Hindi. Nasa bandang dulo ng kawikaan. Basahin mo yung bandang dulo ng kawikaan, maintindihan mo. Isang mabuting babae, sinong makakasumpong? Sapagkat ang kanyang halagay higit na makapupo kaysa mga rubi. Basahin mo yung sunod-sunod yun, maiintindihan mo kung sino yung tinutukoy dun. Hindi lahat ng babae yan, lahat na lang mapang-asawa mo, ganun. Corona mo yung babae. Hindi ganun. May mga babae mabunganga. May mga babae nga, diretso, hindi naman talaga yan ang pinili ng Diyos para sa'yo. Ikaw lang pumili niya para sa sarili mo dahil lang sexy eh. Tapos ang alam lang gawin, mag-cutics, manicure, pedicure. Ang alam lang gawin, mag-kiss-kiss ng muka, paganda, makeup. Ang alam lang gawin, pumunta na salon, hingi ng pera sa'yo. Ang alam lang gawin, maglamierda. Tapos pag hindi ka na makapagbigay ng pera, tangin na magpapakantot na sa iba. Yan ba, masasabi mo, corona mo yung ganyang klase ng babae? Ay, naku, putang ina, pagkaganyan, pas na lang. Hindi baling wala na akong corona. Eto, panali ko na lang ng buhok, maligaya na ako rito, kaysa corona pa, puking ina, ganyan lang din lang naman. Yan nga, isa sa mga dahilan, bakit ayoko ng sakit ng ulo? Ayoko, anong oras ka na naman uuwi? Ayoko niya, putang inang yan diretso, ayoko talaga ng ganyan. Gabing-gabi na, wala ka ba sa bahay? Putang ina, paano bang purpose ng buhay ko? Dapat nasa bahay ako. Hindi, lalaki ako. Ang purpose ng buhay ko, maging lalaki, siguraduhin ko nagagawa yung trabaho ko bilang tao. Tingnan mo kanina, kararating ko lang ngayon. Nakita nyo kung nasan ako kanina, nandun sa bakbakan. Munti ka pa nga ako matapakan ng mga tao, munti ka na kumano eh. Kasi natapakan yung sapatos ko eh. Munti ka na ako tumumba. Kung nagkataon, stampede yun, putang ina. Natapakan yung sapatos ko ilang ulit. Habang nasa gitna kami ng karambola ng sobrang daming mga tao kasi lumabas si Marcoleta sa Senado.
Lumabas doon sa gate. Putang ina, paglabas ng mga ni Marcoleta, puking inang dumog ng mga tao, dami oh. Siyempre, ginalingan ko na, natutukan ko ng camera. Bang, putang ina mo, nandun ako sa may bandang harap oh. Ginalingan ko na ng gusto. Pagka nasa harap ka, may layer dito, 2 layer ng tao rito sa harap mo, tapos sobrang daming tao sa likod mo. Daming, dito ako sa may bandang unahan, sa may bandang harapan. O siyempre, pag halimbawa, atras, pinapa-atras. Pag atras na ganyan, takina na, pagtatapakan ngayon yung sapatos ko, hindi ka na bumagsak eh. May mga iba bumagsak dun eh. May mga iba bumagsak dun. Eto, parang ganito. Ito si Chong Timmy. Basher oh. Sakit mo sa tenga. Gusto mo dagdagan ko pa. Masakit na rin sa mata. Oh, para sa'yo, Chong Timmy. Gago. Tangina, binura niya eh. Binura. Takot mo lang, Chong Timmy. Tangina mo, kapag ka hindi mo kasi trip yung bunganga ko, manahimik ka na lang, scroll ka na lang, di dahil mo pa sinasabi. Dahil mo pa sinasabi, ang sakit mo sa mata, o ito, masakit sa mata. Sakit sa tenga, diba? O ito, dagdag mo na, sakit sa mata. Bobo ka eh, tangina mo eh. Pwede naman, scroll ka na lang, gago ka, tangina mo, live to, ulul, naka all caps ka pa, de kitang-kita ka ngayon. Sobrang bobo talaga ng mga ganitong klaseng tao. Alam mo, bagsak sa eskwelahan to mga ganito eh. Walang common sense eh. Nakita mo nang naka-live, mapapansin ka, dahil naka all caps ka nga eh. Mapapansin ka. O ngayon napansin ka, gago, dinilit mo ngayon. Bobo ka eh, no? Tanga mo eh, putang ina mo. Tanga, putang ina. May mga ganyang klase ng tao, tang ina. Diretso, bagsak talaga. Bagsak yung pagiging tao nila. Yan ang masasabi ko ron. Follow up, go. Okay na po ba? Salamat po. Maraming salamat. Sige. Okay. Next Annalyn, go. Hindi ko nang nakalimutan yung question ko, brother. Brother, meron pong nung minsan na other Zoom meeting. Meron po yung tinanong mo na parang assignment na yung bata na nakasulat na sa book of life. Susunod natin pag-usapan yan, susunod na Zoom kasi medyo mahaba yan eh. Possibility is baka debate pa yan eh. Susunod na Zoom meeting natin pag-usapan. Ang tanong ko na lang po sabi niya, you only enter heaven with a childlike attitude. Ano po yung pwede ko pong intindihin doon na sinabi niya? Parang hindi ko po ano ba yun? Hindi ko naintindihan masyado. Kasi tinanong ko po sa kanya yon noon. Ang sagot niya lang. Sagutin ko yan doon sa susunod na pagkakataon, sa susunod na Zoom meeting. Ang sunod ko pong tanong Sige, go. Paano po ba yun? Paano ko po i-deliver sa mga bata na lalo na po sa mga toddlers, mga teenagers, i-deliver sa kanila na huwag masyadong kampante sa sarili na nakadepende lang sa magulang. Unahin mo muna magsaksak ng pangarap sa kanila. Kasi doon nagkakaproblema eh. Kaya nangyayari, kumakampante sa magulang dahil nga nagpapaikot-ikot lang sila sa mundo, di nila alam kung ano ginagawa nila eh. Maging tagapagturo kasi kayo sa mga anak ninyo, dapat kayo ang unang matuto kung paano. Tapos, yung buhay na eksakto na gusto mo, dapat nararating mo bilang magulang. Kasi pag hindi mo nararating yung buhay na eksaktong gusto mo bilang magulang ng mga anak mo, ang mangyayari, mga anak mo, maiidolo ng ibang tao yan. Tapos pag umidolo ng ibang tao, tignan mo, hindi na sa'yo makikinig yan. Ngayon, kumakampante pa lang sila. Bukas, masakit na ulo mo kasi hindi na sumusunod. Ngayon, sa'yo umaasa. Baka ngayon, ikaw ang nagluluto ng pagkain, ikaw ang nagsasaing, ikaw ang naglalaban ng damit nila. Bukas, ikaw na yung naglalaba, ikaw na yung nagluluto, ikaw na rin yung nagsasaing, habang binubungangaan ka pa ng anak mo. Habang pagka may sinabi ka, hindi sila nakikinig, habang binabastos ka pa ng sarili mong anak. Mga magulang, papaalala ko lang sa inyo, kayo dapat ang unang impluwensya ng mga anak ninyo. Kaya ang mga anak hindi nagsisusunod kasi nga nakikita nila buhay ninyo eh. Hindi nila gusto nakikita nila.
Yun na isa sa mga problema. Pagka kayo mga magulang walang pangarap, wag na kayong umasang ang mga anak nyo magkakaroon ng pangarap. Pagka kayong mga magulang walang pangarap, wag na kayong umasang ang mga anak nyo magkakaroon ng pangarap. Ngayon, gusto mo maging maganda buhay ng anak mo? Gusto mong masigurado ang kinabukasan ng anak mo? Magulang, ikaw dapat muna ang unang mangarap. Papanood mo sa mga anak mo, padaanan mo sa kanila yung hirap na parehas na dinaanan mo. Kung konting deviation lang dahil may mga illegal kang ginagawa, dumiviate ka ron. Daanin mo sa pag-aaral ng bata. Pero dapat ang mga bata, pinadadaan nyo sa hirap. Dapat nakikita nila kung paano kayo maghirap. Bakit? Kasi pag pinasasama mo anak mo sa kapritsyo, walang pangarap yan. Ito problema, hindi naman kayo mayaman, pero pinapasasama mo mga anak mo sa kapritsyo. Paano nangyari? Kasi may mga anak kayo, hindi naman na kailangan ng pag-aalaga. Ang kailangan, gabay. Ito problema, imbis gabayan nyo sarili nyong anak, inaalagaan nyo pa din kahit ang tatanda na nila. Diba? Diyan na nagkakamali ngayon. Diyan na nagkakamali. Inaalagaan nyo pa rin kahit ang tatanda na ng mga anak ninyo. Ang kailangan na niyang gabay. Kailangan patalinuhin mo ang sarili mo. Paano mapapasunod ang mga anak ko? Kailangan pala ako muna yung may unang pangarap. Para ang anak ko kokopyahin. Paano proseso para mangarap? Ganito proseso ng pangangarap. Nakasulat sa notebook mo, step by step, magkano ba hinahabol mo? Kaya nga may notebook kayo di ba? Kaya kayo may notebook. Hindi mo itatanong sa akin yan kung ginagawa ninyo yung trabaho ninyo na nandyan sa notebook ninyo nakasulat kung ano man yung mga utos ninyo at mga palatuntunan ninyo para sa mga anak ninyo at pinakabisado nyo dapat sa kanila. Kasi yun ang instruction natin. Yan ang patakaran natin sa loob ng Project 1M. Sa loob ng Project 1M, sa notebook mismo, isusulat mo lahat ng patakaran mo sa anak mo step by step. 2 kopya, isa sa iyo, isa sa anak mo. Tapos, yung kopya na yun na nasa iyo, update mo. Kopya na nasa anak mo, update mo. Dapat ipakabisado mo sa mga anak mo yan. So, ibig sabihin, susunod na pagkakataon, isasama nyo anak nyo, paparecite nyo sa anak nyo yan sa harap ko. Ipaparecite ninyo sa anak ninyo yung mga bagay na panatuntunan at saka kautusan ninyo. Hindi nyo napansin ang kawikaan. Basahin mo yung kawikaan. Isinulat ni Solomon yan at pinakabisado niya sa mga anak niya ang kawikaan. Basahin nyo yung kawikaan, maintindihan mo, pinakabisado ni Solomon yan. Ikintal mo anak sa iyong leeg ang kautusan ng iyong ang kautusan ng iyong ina. Huwag mong pabayaan ang palatuntunan ng iyong ama. Tingnan mo, pinapakabisado ni Solomon yan. Dapat kayo, mga magulang, paalala ko, para lang masigurado ninyo, 26 ng kawikaan, 22:6 ng kawikaan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya hihiwalayan. Paano mo masisigurado na ang bata naturuan mo ng daan na hindi niya hihiwalayan hanggang patay ka na, naaalala pa ng anak mo yun? Kapag buhay ka pa, ipinakabisado mo sa anak mo. Dapat kabisado ng anak mo mga palatuntunan at mga batas mo. Ito problema, hindi nyo ginagawa assignment nyo. Ngayon, kailangan nyo patuloy itanong nyo sa akin yan. Hindi nyo ginagawa assignment nyo Alam mo na, mapapag-isipan mo yan. Paano ba paraan para mapasunod ko anak ko? Kasi kailangan ako pa nagluluto ng pagkain. Hindi, dapat sasama ko to dito. Putang ina nyo, kayo magluluto ng pagkain. Dapat ganitong oras, luto na yung pagkain. Ako mamamalengke, wala pa kayong malay dyan, bata pa kayo. Pero kayo magluluto ng ulam natin. Ito instruction kung paano magluto ng ulam. Hindi kayo marunong, YouTube nyo. Matuto kayo mag-research. Hindi pwedeng ako lang ako. Puta, saing na lang, ako pa. Putang ina mo. Lalagay ko rito, magsasaing. Pag hindi kayo nagsaing, wala kayong kakainin, problema nyo yan. Ako nagtatrabaho sa loob ng bahay. Kakain ako sa labas mag-isa. Kung hindi kayo nagluto sa loob ng bahay, hindi tayo makakain na magkakasama. Ako kakain sa labas, kayo magugutom sa loob ng bahay. Actually, boss, O, di madali. ginawa ko na po yung
Ay hindi, ganito na lang. Ganito na lang. Wala na akong magagawa. Kung lahat pala na sasabihin ko, ginawa nyo na. Hindi naman po. O, yan na nga sinasabi ko. Ngayon, hindi nyo pwede kasing ibala sa akin, hindi, ginawa ko na yan. Ginawa ko na yan. Yung dalawa, Eh kung ginawa mo pala, sana gumana. O ano ngayon na ibig sabihin? Pag hindi gumana, hindi mo ginawa. Yun lang yun. Huwag tayo magsinungalingan ng ganyan. Huwag tayo magsinungalingan ng ganyan. Bawal dito sa grupo na to sinungaling. Ano pinagkaiba natin sa mga putang inang politiko kung mga sinungaling din pala tayo sa isa't isa? Ano pinagkaiba natin dyan sa mga yan? Huwag niyo sasabihin sa akin na ginawa ko na yan, ginawa ko na yan. Kung ginawa mo yan doon sa eksaktong detalye na ibinigay ko, sana gumana. Pag hindi gumana, hindi mo ginawa. Ganon lang yun. po yung Kasi tinan mo, ang mga bata ba, yung mga anak mo, papayag ba yan magutom sila? Siyempre hindi. O paano ngayon hindi sila magugutom? Pag nagluto sila ng sarili nilang pagkain. Pag nagsaing sila ng sarili nilang kanin. Oh, 'di ba? Sa ganung paraan lang masisigurado ng mga anak mo di sila magugutom. Bakit? Hindi na ikaw ang gagawa niyan eh. Bakit? Dahil di mo na nga obligasyon na alagaan pa ang mga anak mo kapag umabot na sa wastong gulang ang anak mo. Dapat ang anak mo ginagabayan mo na lang sa buhay. Hindi mo pinagsisilbihan. Puta, anong nangyayari niyan diretso? May mga magulang ang ginawa na nila sa mga anak nila, ginawa nilang Diyos yung sarili nilang mga anak. Pinaglilingkuran nila kahit hindi na dapat. Dapat nga, ikaw na pinaglilingkuran ng anak mo para matuto na sila sa buhay. Puta, nangyayari, ang tanda na ng mga anak ninyo, kayo pa rin naglilingkod sa mga anak ninyo, ginawa nyo ng Diyos yung mga anak ninyo. Sabi, hindi kasi sumusunod. Paano susunod? Hindi mo binibigyan ng pagkakataon na sumunod. Ikaw din ang gumagawa ng sarili mong utos. Tingnan mo, si Chong Timmy, takot lang sa akin ni Chong Timmy. Nag-comment na naman siya, all caps na naman, sabay tawa, sabay delete. Hindi ka uubra dito, Chong TV, maniwala ka sa akin, hindi ka uubra dito. Kung sa iba, nagagawa mo yung pambabash mong kabobohan, hindi mo magagawa dito yan. Hindi mo magagawa dito yan, Chong Timmy. Maniwala ka sa akin. Ibahin mo ako sa ibang mga vlogger. Ibahin mo ako sa ibang mga vlogger. Anyways, Rocky muna ako. Go, Rocky. Boss. Brother. Ito lang po yung tanong ko, boss. Ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo sa pinakamabigat na pagsubok na pinagdaanan mo? Wala akong ganun, brother. Hindi ko kasi talaga tinatandaan yun. Yung mga pinakamabibigat na pagsubok. Hindi ko tinatandaan yun eh. Sa akin, diretso, problema, resolba. Problema, resolba. Problema, resolba. Tapos move on na kagad ako. Ano sasabihin, pagsubok, tinatandaan ko pa. Hindi ko pinagtsatsagaan, brother. Hindi ko pinagtsatsagaan. Napakaraming bagay kong natutunan sa buhay. Isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko sa buhay, yung idol nito ni Chong Timmy na si Bugoy, hindi pumapalag. Tangina, ang kaya lang debatihin, mga batang babae. Pero pag totoong debatista na pala, hindi pala kaya. Di na sigurado ko, tangina, hindi ka naiiyan yan, Chong Timmy. Yung idol mo, puta, ang daming ipinaniwala sa inyo, pag panahon na para patunayan, tangina, hindi niya pala kayang patunayan. Lats. Yung mga tattoo pala sa ulo, puro design lang pala. Lats. Talo. Yan, isa sa mga pinakamalaking natutunan ko sa buhay. Yung mga astigin, yung mga aastig-astig, kadalasan dyan, tangina diretso, maliliit ang titi. Kwento sa akin ng mga tropang, mga malalaki ang katawan at mga astigin ng mga ulo. Diretso. Tapos karaniwan sa kanila, tignan mo resume, walang laman. Tignan mo resume, walang laman. Ito magandang halimbawa, itong idol nito ni Chong Timmy, yung Bugoy na sinasabi niya, hindi daw ako tumagusto sa Bugoy. Tanga, hindi nga pumalag sa akin nung hinamon ko ng debate. At wag naman sabihin sa akin hindi niya nakita yun. Puta, lumalabang ka ng debate sa mga batang babae, regular yung podcast mo, puro batang babae. Yung mga kalaban mo ng debate. Pero pag totoong debatista na pala kalaban, hindi ka na pala makapalag. Hindi mo na lang pinapansin, panggap ka na lang, kunyari di mo nakita. Diba?
Wala, panis ka kay Bugoy. Yung idol mo, Chong Timmy, hindi pumapalag kapag totoong debatista na. Hanggang dyan lang yung idol mo, hanggang mga batang babae lang ang kayang birhan yan. Wala kang tira, Chong Timmy. Wala kang tira. Diretso. Doon ka sa idol mo, ba't nandito ka sa live ko? Ibig mo bang sabihin, Chong Timmy, mas magaling pa pala akong magsalita sa idol mo kaya nandito ka sa live ko ngayon? Yung idol mo, di makapag-live no? Baka kasi pag may nagtanong sa kanya ng live, di niya masagot. Yun nga lang, bira nung babae. Isang pirasong babae, bumira sa kanya Sabi ng babae, di ba sabi mo, po-protect mo kami, tapos po-provide ka? Oo. Paano mo kami po-protect? Sabi mo, 6 minutes mo lang hahawakan yung anak mo. Di siya nakasagot. Di siya nakasagot Di niya alam kung ano sasabihin niya ron Di niya alam kung ano sasabihin niya ron Anong nangyari? Sinalo siya ng tropa niya na may tattoo din sa ulo. Si Pudong yata ay sumalo sa kanya. Sinalo ng tropa niya, di siya nakasagot. Batang babae pa lang yan Batang babae pa lang yan. Pag ako nakalaban niya ni Bugoy, maniwala ka sa akin, iihi sa salawal yan pag ako nakalaban niya sa debate. Kaya Chong Timmy, doon ka sa idol mo na hindi makapag-live. Doon ka sa idol mo. Chong Timmy ka pa. Hirap sa inyo Tignan mo, karamihan sa mga umiidolo rito kay Bugoy, puro fake account ang gamit Puro fake account ang gamit. Tapos tatapang nila mag-comment ng ganyan. Pero pag tinignan mo behind the scenes, puro bata yung mga yan. Maliliit na mga sanggol. Yan yung mga 6 minutes lang daw hahawakan ni Bugoy. Yung mga yan. Itong mga to, Chong Timmy. Idol na idol mo, 6 minutes ka lang hahawakan nun. Kung mahahawakan ka nun. Kung pagtsatsagaan ka. Ay, nako. Alam mo, sabi ko lang sa'yo, Chong Timmy. Ito ka. 2 jutes. Parang muffins. 2 jutes, parang muffins. Ay, nako. Toscano, go. Hindi. Rocky, go. Sige. Last na po. Sa panahon ngayon, ano ang isang katotohanang ayaw tanggapin ng karamihan tungkol sa buhay? Lahat tayo mamamatay. Hindi tanggap ng mga tao yan Hindi tanggap ng mga tao yan. Alam mo, laking katotohanan yan, hindi tanggap ng tao. Di nga pinag-uusapan yan Mapapansin nyo, pinag-uusapan lang yan pag may patay. Tapos ang sagot dyan, lahat naman tayo, una-una lang Yun ang laging bira. Lahat naman tayo, una-una lang Doon din naman ang punta ng lahat Tapos pagkatapos nun, huwag natin pag-usapan yan, huwag ganyan ang mga kwentuhan. Huwag yan. Iniiwasan ng mga tao yan, di nga nila tanggap yan Sabi ni Chong Timmy, nakakatawa to. Hindi yata napanood ni Chong Timmy to Hindi napanood ni Chong Timmy. May lalabas ako. Sige, dahil sa'yo Chong Timmy, may lalabas ako. Sabi niya, kaya tinantanan, di niya napasagot. Sabi niya, kaya daw tinantanan ko, di niya napasagot. Napasagot si Bugoy. In case hindi nyo alam. And it was a very awkward 2 minutes. 3 minutes. Ang haba nung awkward na yun. Sobrang haba nung awkwardness na yun. Sabi nung nagtanong, ano to do sa B2G podcast? Search nyo. Kung trip nyo lang, search nyo. Chachap ko nga yung parte na yun yung B2G podcast. Sabi nung nagtanong, host mismo nung nagtanong. Sabi nung host, narinig mo ba yung hinahamon ka ng debate? Ang sagot niya, oo, dumaan sa newsfeed ko yun, nakita ko yun. Pero, mabilis ako mag-scroll Pag hindi ako interesado, di ko pinapansin Okay. So, ibig sabihin, pagka pala batang babae, interesado kang makalaban ng debate. Pero pag panahon na para panindigan mo yung mga bagay na ang dami mong sinabi, hindi ka na pala interesado para yung mga fans mo man lang mabigyan mo ng justice sa mga bagay na ipinapaniwala mo sa kanila, Bugoy. No. So, masasabi ko lang sa'yo, Chong Timmy, yung B2G podcast, yung idol mo na pahiya dun. Yung B2G podcast, yung idol mo na pahiya dun. Hindi niya alam kung paano niya sasagutin yung hamon ko sa kanya sa debate. Itinanong yun sa kanya. Pero dahil bata ka, hindi mo nga man lang yata sinusundan ng maayos yung idol mo
Hindi mo man lang sinundan ng maayos, hindi mo napanood lahat ng mga ano niya, hindi mo napanood lahat ng mga clips niya. Sinend sa akin 'yun. Chinap yung parte na 'yun eh. Tapos sinend sa akin, it was a very awkward 3 minutes. 2 to 3 minutes yun. Sobrang awkward nun, grabe. Sobrang awkward. As in, sa sobrang awkward nun, di niya alam kung ano isasagot niya. Hindi niya alam paano niya iiwasan yung tanong eh. Hindi niya alam paano niya iiwasan. Takin na minekos-mekos na lang talaga. Hindi niya alam paano niya iiwasan yung tanong. Anyways, sige, pagbigyan muna natin to. Napapataas na ako ng viewers eh. Kasi pagka ganyang mga bashers, in-acknowledge mo, tataas sa viewers yan eh. So, pinaglalaroan lang kita, Chong Team eh. Laruan lang kita. Parang katulad nung idol mo, laruan ko lang din. Anyways, Toscano, go. Pampanga. Hello, brother. Tanong ko lang, sa madalas na pagkakataon, kapag ano ba yung, kapag iglesia ka, ano ba yung tunay na makakaligtas? Totoo ba na kapag iglesia ka, ikaw ang maliligtas? Sabi nila, madali naman mag-claim eh. To claim is one thing, to prove is another thing. Diba? Para malaman mo yan, pagdating mo sa dulo, tsaka mo na maintindihan. Pero ang nababasa ko kasi sa Biblia, sa labas ng iglesia, Diyos ang humahatol. In trouble kasi merong mga parte ng iglesia na hinahatulan nila yung nasa labas ng iglesia nila. Tignan mo, pagka ginugel mo nga, Wikipedia, ang members lang ng Iglesia ni Cristo, 3 milyon eh. Ako, brother, peram nga ako ng ano mo. Google mo ako. Ito, mapapakita ko sa inyo. Ito. Hindi, bumaba pala. Kasi nung nakaraan, sinerch ko to, 3 milyon eh. Sabi, tinanong ko, how many members ng Iglesia ni Cristo? Gaano karami members ng Iglesia ni Cristo? Ang sagot dito, there are approximately 2.8 million members of Iglesia ni Cristo in the Philippines. This is based on the official Philippine Statistics Authority, PSA 2020 Census of Population. So, noong 2020 pala, 2.8 million sila. So, kung kunyari, Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas, lumalabas, 2.8 million lang pala maliligtas sa 8 billion, 9 billion halos ng mga tao. Ganun ang labas, no? Kayo nang bahala kung nagbe-make sense ba yan o hindi. Kayo nang bahala. Pero, eto sagot ko, kung sila man yung maliligtas, eto sigurado ko, meron pang iba pang maliligtas bukod sa kanila. Kasi nakasulat sa Biblia, sa labas ng iglesia, Diyos ang humahatol. Yun na nakasulat sa Biblia, sa labas ng iglesia, Diyos ang humahatol. So, kung maliligtas man ng Iglesia ni Cristo, kunyari sila tunay na religion, sigurado ko meron pang iba pa bukod sa kanila. Hindi totoo yung claim na sila lang. Hindi totoo yun. Bakit? Napaka-konti masyado nun. 2.8 million lang, kumpara mo sa 8 to 9 billion na nag-e-exist ngayon. Hindi pa natin pinag-uusapan yung mahigit 100 billion na mga patay na tao na mula na nagsimula sa katauhan. Hindi pa natin pinag-uusapan yun. Follow up, go. Sabi nung dito. Ang pangit ng langit, puro Pinoy yan nandun. Brother, Sige. May tanong lang tayo tatlo para ano tayo. Kami po mga bata pa po kasing aming mga ano. May tanong po ako. Sige. Kasi, di ba, ang ano doon is kay Solomon po tayo. Di ba, ang naging babae ni Solomon is 700 at 300 ang naging kabit niya. Then, bakit sinabi sa Genesis na sa verse 1 na punuin daw yung langit o yung nilikha ng Diyos ng mga bata. Pero bakit paano nalaman ni Solomon na paano punuin yung langit ng bata sa Genesis? Wala akong nabasang gano'n sa Genesis. Punuin ng anak pala, sorry. Paano? Sa verse 1, verse 1 yung Genesis. Sa Genesis, punuin ng anak, tapos punuin daw ng mga gumagapang sa lupa, lumilipad sa langit, yung mga tubig, gano'n. Medyo magulo.
Hindi ko gets. Pakibasa mo ng maayos. Kasi wala akong nabasang gano'n na, na punuin ng bata ang langit. Wala akong nabasang gano'n. Verse 1. Sa Genesis verse 1, Okay. sabi daw kasi doon, punuin ng hayop yung nilikha ng Diyos na mundo. Mhm. Punuin ng nabubuhay, nilikha. Bago niya nilikha yung mundo, nagsimula muna 'di ba sa liwanag tsaka sa dilim, tapos yung mga lupa, hanggang sa yung pinakalas yata yung kawangis niya. Tapos ang ano dun is marami kasi siyang naging kamit. Paano sorry, naguguluhan talaga ako, sorry. Medyo naano lang ako is paano nalaman ni Solomon na bawal magkaroon ng maraming babae? Kasi Genesis, kasi ang layo Genesis, tapos si Solomon hindi pa naman tatay binubuhay nun kasi Hindi naman sa panahon ng Genesis na buhay si Solomon, brother. Baka nalilito ka. Ang Genesis, isinulat yan ni Moises. Ang layo ng diferensya ni Moises at saka ni Solomon. Matuto tayo. Oo. So, hindi nabuhay si Solomon sa panahon ni Moises. Kapag parang ang tanong po namin nun is, paano po nalaman ni Solomon na bawal mo baba? Nagano karami. Paano niya nalaman na bawal mang babae? Kasi nakasulat na yung Genesis, Exodo, Levitico, Deuteronomio bilang isang buong libro tinawag na Torah. Yang Torah na yan, ipinasa sa kanila hanggang nakarating kay Solomon. Marunong magbasa si Solomon, brother. Marunong siya magbasa. Ibig sabihin binanggit na po doon. Binasa ni Solomon yun. Binasa ni Solomon yun. Ang tanong lang po namin is about kay Solomon, hindi po about sa mga nangyayari sa mga tanong iba. Oo, binasa ni Solomon yung sulat na yun. 17 na Deuteronomio. Actually, utos nga sa kanila. Kay Solomon, sa mga hari, utos sa mga hari, na isulat ulit yung Biblia nung mga panahon nila. Di pa Biblia tawag nun, yung mga naunang sulat ng mga propeta. So pagkahari ka, utos sa'yo na isulat mo ulit yan. Pinapaulit sa kanila yung pagkakasulat. Eto, babasahin ko. Doon yung mga gusto namin tanong, hindi mo alam. 17 ng Deuteronomio, papuntang 18. Exodus, Leviticus. Sabi, niwag siyang magpaparami ng mga asawa upang wag maligaw ang kanyang puso. Niwag siyang magpaparami ng pilak at ginto. At mangyayari na pagka siya'y luluklok sa luklukan ng kanyang kaharian, ay kanyang susulatin ang isang salin ng kautusang ito sa isang aklat. So, utos pala sa mga hari nung unang panahon na isulat ulit yung kautusan na yun sa isang aklat. Utos yun. Yan ang hindi kahit kailan malalaman ni Bugoy. Bumibira na naman si Chong Timi eh. Hindi malalaman kahit kailan ni Bugoy yan dahil di naman nagbabasa ng Biblia yun eh. Diba? Yung mga ganyang bagsakan, madali lang mag-imbento ng kahit na ano. Ito problema, paano mo patutunayan yung inimbento mo? Diba? Sabi ni Bugoy, ano daw iga? Walang sinabi sa God na huwag ka magparami ng asawa. Humanap ka sa Bible, sabi niya ganun kay Franklin Miñano. Humanap ka sa Bible na sinabi ni God, huwag ka magparami ng asawa. Ayan, nakahanap ako. O, paano ngayon? Diba? Paano ngayon? Ayan, nakasulat. O, diba? O, pagkatapos nun, tinan mo, pansinin mo, pagkatapos nun, ang daming nag-call out kay Bugoy dun. Di lang naman ako mag-isa, pati si Tete Lestay, at napakaraming iba pang mga vlogger na nag-call out. Ako lang talaga pinakasumikat ng gusto dahil hinahamon ko siya ng debate. Tinan mo, so sobrang dami nang nag-call out sa pagkakamali ni Bugoy, sumagot pa ba siya? Sumagot pa ba siya sa pagkakamali niya? Ni nag-sorry nga man lang, wala eh. Pinaniwala niya mga miyembro niya. Na ayos lang yung ginagawa niya. Na okay lang magparami ng ganyan. Diba? Pinaniwala niya mga miyembro niya sa ganun eh. Tapos pagkatapos nun, tinakbuhan niya na.
Yan, isa sa mga bagay na di matututunan ni Bugoy kahit kailan. Kasi nag-iimbento lang siya eh. Hindi naman talaga galing sa Diyos yung mga pinagsasabi niya eh. Hindi galing sa Diyos yung mga pinagsasabi ni Bugoy. Inimbento niya lang yun. Lumabas lang sa isip niya no eksaktong pagkakataon na yun. Let your man cheat in peace. Yan, yung mga ganyan lumalabas sa bibig niya eh. Let your man cheat in peace. Wala sinabi si God na huwag ka magparami ng asawa. Alam mo, diretso Bugoy, kung sasalita ka, tungkol na lang doon sa grind, hustle. Music, yan, sige, kabisado mo yan. Favorite topic mo yan, sige, music. Doon ka na lang, stick to your lane, brad. Stick to your lane. Huwag mo nang pasukin yung mundo ng religion dahil maniwala ka, maraming katulad ko sa social media, madudurog ka lang, Bugoy. Madudurog ka lang. Maraming katulad ko sa social media, madudurog ka lang. Baka may follow-up question pa kayo, go. Follow-up question, brother, no? Ano pong masasabi mo sa mga Muslim na maraming asawa? Magkaibang libro yung pinagbabasihan nila eh. Biblia at saka Quran, magkaibang libro yung pinagbabasihan nila. Sa Quran, pwede 4. Pero kailangan responsable ka. Hindi pwedeng irresponsable ka, magpaparami ka asawa, irresponsable ka. Hindi pwede. Hindi ka responsible, pwede mo mawagsawa na marami. Ano na? Hindi, pag responsable ka. Pag responsable ka, pwede mag-asawa ng marami. Pwede kang mag-asawa. Oo, pero sa Islam, pinakakasalan. Hindi katulad nung kay Bugoy, nililibin niya lang, tapos tinatawag niyang asawa kahit ang totoo nung kalibin lang yun. Pinakakasalan sa Islam, hindi kasing sa laula ni Bugoy ang Islam. Hindi. Siya, nililibin niya lang eh. Kapag kakumala sa kanya, okay lang eh. O, diba? Hindi naman niya pinakakasalan yung mga yun. Parang pastime. Ano yung pastime? Follow up, baka meron pa. Ito pa, Boss Chay. Last na to Kung ha. ang verbo ay Diyos, paano hindi naging Diyos si Kristo? Ulit-ulit. Wala. Kung ang verbo ay Diyos, paano hindi naging Diyos si Kristo? Hindi, ang hindi Diyos yung katawan. Kaya nga, pasahin mo yung 14. At nagkatawang tao ang verbo. Alin yung katawan? Alin yung tao? Yung katawan. Pero pag binasa mo yung uno-uno, at ang verbo ay Diyos. Ano yung verbo? Diyos. Alin yung tao? Yung katawan. Bakit ninyo ko pinagsisikapang patay na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan? Yun naman yung nakasulat eh, di ba? Ako, hindi naman ako para mag-invento eh. Kung ano yung nakasulat, yan lang. Yan yung tanong. Oo. Follow up, go. Pero, sabi po dito, no, kasi si Solomon kasi dami niyang babae. Ang sabi rito sa Genesis, Ay, 1. last na pala yun. Sabi ko last na. Sige, last na to. Mga ilang last pa kaya yan. Maraming salamat po. Marami po kami natutunan. Kami mga kabataan na, syempre, kami matutunan. Napapansin po kami, puro mga may edad yung tigil namin. Pero thank you po. Marami po. Meron ding mga bata-bata rito. Actually, medyo marami-raming ang mga bata-bata rito. Nagkataon nga lang talagang kayo yung mga malalakas ang loob. Sige, go, tuloy. Thank you po. Ay, hindi, ano? Kasi di ba si Solomon po, 700 yung naging kabit niya, asawa niya, tapos 300 yung naging asawa niya. Tapos sabi rito sa Baliktad. Genesis, sorry medyo, Sige lang. O, sige, tuloy. Sabi sa Genesis 1 verse 28, at sila pinagpakalan niya, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang Magpalaanakin. pamamahala. Oo, tama naman yun. Tama naman yun. Tanong, kanino iniutos yan? Para sa lahat po ba yun? Hindi. Ang utos dun, kay Adan at saka kay Eva. Dalawang piraso lang sila eh. Kaya talaga uutusan mo talaga magpalaanaki, magpakarami. Ibig sabihin, sumuway na pala talaga si Solomon talaga. Check boy talaga pala. Check boy talaga malala. Oo. Naging problema. Kasi nagulat ako kasi 700 yung asawa niya. Okay na yun, brother. Magkikwentuhan na lang tayo. Next time na yung kwentuhan. Ching, go. Cavite, Thank you go. po, thank you po. Sige. O, dyan muna kayo din sa Facebook.